So magandang araw katropa, welcome back to my R. Igles channel. Ito po si Papa B, bumabati ng magandang araw sa mga taga-subaybay ng aking YouTube channel. So pagpasensya na kung ngayon lang tayo naka-upload, medyo mahaba-haba yung distansya ng upload natin. So ngayon meron tayong prepared na material. So nakagawa na kami nito previously, kaso hindi natin na-dokumento. So ngayon may time tayong i-dokumento. Ito ay lower kitchen cabinet pero naka-louvers. Yung cover niya louvers. So meron kasi tayong isang client na gusto niya louvers. Pero yung handle kasi may binigay siyang design. So kailangan natin sundan. So kaya medyo may pagka-conventional yung ating gagawin. So doon naman sa louvers, yung size naman kailangan natin i-adjust. So may nag-message sa akin dati nito, mayroon daw makuwang maliit. Pero dito sa site sa area namin, so wala kami makuwang ganun. So, kailangan namin i-gawa ng conventional or something na kailangan natin ipagkasyahin doon sa size. So, yan yung mga i-reveal natin. So, kung handa kayo sa ganito katropa na topic, ay nangyay ko ni Papa B. Samahan ulit si Papa B sa kabuuan ng ating vlog. So, step by step, pakita natin. Pero doon sa pag-assemble ng framing, so basic na lang kasi marami na tayong tinakil nito kung paano mag-connect. Then doon tayo mag-focus sa doon sa louvers, kung paano namin kinabit yung louvers, paano kumasya yung louvers kasi malapad, kung paano nagkasya doon sa frame. Then yung handle, na sinasabi ko paano ba namin linigay yung handle, conventional. So yun ang excited natin ngayon. Excited. Ito powder coated white, double leaf yung gagawin natin. Aluminum lahat. So kaya pala kadalasan kasi aluminum gawa ng wet yung paglalagyan ilalim ng lababo, so kailangan talagang kahit mabasa ganun pa rin hindi siya mabubulok. Yun naman ang objective. So yung kumpara natin hinges natin hydraulic, kaya pag sinara mo kusa siyang magsasara. When open, pag i-close mo, pabayaan mo na siya na bahala magsara. So yun ang mga gagawin natin. So andun sa fabrication yung kuha natin, yung ating material kasi ginagawa na doon. So pasyalan natin doon katropa, no? Pero bago tayo pumunta doon katropa, dating gawin katropa, paki-share naman itong ating video para mas marami pang makakita, maka-watch o para makakuha ding idea kung paano ito ginawa. Madalang gawin kung kabisado, pero kung wala kayong idea, so mag-iisip ka kung paano gagawin. So ayan. So, kung may mga comment kayo katropa sa itong video natin, paki-comment na lang sa ating comment section para mapag-usapan natin. So, interesado, punta tayo dun sa publication. So, pero paki-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. At meron tayong makikitang video katropa, paki-galaw naman yon. Kasi pag once na magalaw nyo yon, sa susunod nating vlog katropa, isa na kayo sa unang manonotify at press na press kayo unang makakapanood ng vlog ni Papa B. So, paano na? Let's go! Tara na! So, ito yung aming production. Ito yung dito kami nag-assemble. Dito namin ni-assemble yung nabanggit natin na louvers. Yung lower kitchen cabinet louvers design. So, papakita natin dito paano ba namin i-assemble. Ano ba ginamit namin material. So, ano ba yung klaseng louvers ginamit namin, paano namin in-interconnect, paano ba maikabit yung louver blades dun sa framing. So yan mga itatagal natin katropa, no? So kasi yung louvers parang adaption niya ilalagay mo dun sa framing. Ano ba yung mga dapat gawin na section, gamitin section para may incorporate natin yung louvers dun sa framing, ano. So yan ang i-reveal natin. So isa-isa natin katropa. Pasilip natin sa ating munting video or sa ating camera. Ano ba one by one na ginagamit o ginagawa para magawa itong louvers. Hanggang sa function test natin. Pakita natin. So para makabukay katropa ng isang louvers window, so kailangan kayong mag-prepare ng 1 by, pakilista ka ito paano, kailangan natin mag-prepare na 1 by no tubular, itong pinaka-framing, yan. And then,
1x2 rin sa panel. Yan. So, kailangan mo rin mag-prepare ng counter trim. Ayan. Ito yung counter trim natin. Ayan. Counter trim. Itong counter trim ay ito yung half by 1. Ayan. White. Ayan. Saka yung louvers. Ito yung louvers natin. Ayan. Louvers. Ayan. Aluminum louvers. Yung louvers parang naka-Z. Ayan. Para nyo makita. So, ayan. Aluminum louvers. Then, so, kailangan din natin mag-provide ng pang-bracket, angle bar. Ayan. Saan yung angle bar natin dyan? Angle bar. Na pang-bracket. Ayan. Ito. Ito yung angle bar. Ito yung binabracket namin. Yan. Angle bar yan. Angle bar. 1x1 yan. Katawa by 1/8. Mill finish lang siya. At rivets. Yan. Rivets. Ito yung rivets natin. Yan o. Rivets. 4-6 yung code natin. Meron kasi maraming code nito, pero yung 4-6 kasi eksakto lang sa aluminum kasi pag malaki mahirapan mag rivets. And then kailangan din natin ng yung kuan nito, hinges. Ang code nito ay pakita natin yung itong kuan. Yan. Hinges. Yan. Ang code nito yan. Hydraulic siya. Pakibukas nga Mon. Yung press na press, yan box para natin, yan. So, yan yung code natin, S1, yan. Hydraulic, may kasama na yan tornilyo, pero nire-repeat sa amin minsan. Tapos ito yung hydraulic, close mo nga rin. Pakita mo yung hydraulic. Yan, sige. O yun, close. Yan. Yung nagsasara. Tapos ito yung hydraulic niya. Ayan o. Magpansin mo ito yung hydraulic niya, yan o. Pakikuan mo on, paki-open mo nga mo on. Makita yung hydraulic. Yan o. Matigas. Yan, matigas talaga. Nakala mo, yan o. Tapos close. Pag close mo, yan o. Makuha yung hydraulic. Yan o. Ang code niya, ayan, kaya nagko-close yan na. Ang code niya is 1. Ito. Is 1. S1. So, iyan yung mga kuha natin. Yun ang mga kailangan natin na material. So, hopefully, nakuha nyo katropa, no, nasulat nyo yung mga basic natin na kailangan para makapag-provide tayo ng louvers window. Louvers door. Ito kasi ang kuha nito, kitchen, lower kitchen cabinet. Kaso yung cover natin, louvers. Yan. So, kasi para may ventilation, hindi confined space. Yan. So, ngayon, dahil nakita na natin, napaliwanag natin kung ano yung kailangan nating materials. Yan. Yan. Ito yung mga ibang materials natin. Yan. Ito yan, mahaba. Yan. Mayroon kasi tayong ginamit pala rito ng yung handle natin na conventional din na upper handle. Kung minsan tinatawag lower handle yan o upper frame o side frame. Upper frame ginamit natin. Ito, yung upper frame yan o. Maliit na lang siya. Yan. Ito, upper frame. Yan. Kakabit na. Yan. Ito. Yan, upper frame. Yan. Pero kinabit natin yan dito. Kinuha natin yan sa malaki. Itong upper frame. Yan o. Dito. Yan o. Kung paano natin ginawa yan, papaliwanag natin. Yan. Ito yung upper frame. Okay? So, pakita naman natin ngayon kung paano natin ginagawa ito ini-interconnect. Paano maglagay ng bracket. Yun ang reveal natin yun. So, ito yung step by step na gagawin natin. At kung kayo rin ang gagawa, ito yung step by step para makagawa tayo ng isang set ng double lip aluminum lower kitchen cabinet. Pero ang design niya louvers. Kailangan kadalasan kasi hindi yung ating kitchen cabinet ay hindi talaga equal yung opening, kaya mas better kung gagawa tayong sarili nating hamba or frame. Pakikuan ngayon assistant. Yan. So yan, kaya ginawa namin itong nakita nyo, itong kung tawa, ito yung hamba. Dito kakapit yung ating pinakang panel.
yung swing panel, yung door panel. So ang ginamit natin dito ay 1/2. Pero powder coated white tayo lahat, katropa. Ayan. 1/2. Nakakuan siya, naka 45 degrees. Ayan. Ituturo nga natin. Gagawa tayo ng panturo para mas better. Ayan. Ang mapapansin mo, ito kasi, itong area to, yan. Ito, 1/2 yan. Pakisulat ka tropa, pero naka 45 siya. Yan. Naka 45 degrees, ibig sabihin, nakakantumisa. Yan. So, dyan ilalagay yung framing. Yan. So, may bracket yan dito na 1/1 na angle bar, yung pinakita natin. So, nasa loob na yan. Naka-rebate siya. Yan, oh. So, hindi natin pinakita kasi marami na tayong na-rebuild niya kung paano mag-bracket ito. So, basta nakakantumisa siya. Then, pagkatapos niyan, pag nagawa nyo na yan, susukatin nyo ulit yan para doon naman sa framing. Yan. Ito naman, ang sukat nito doon sa paglalagyan. Yung opening naman ito, yan. Opening. Isa-isa natin kahit dandahan tayo, no? Opening. Dito naman susukatin nyo para doon naman sa pintuan. So, paki-reveal nga lang yung isang pintuan. Assistant, kung paano sinasabi kong kwan, yung isang buo. Yan. Ito naman, yan. Dito naman yung ilalagay sa loob. Yan. Tignan mo, loob. Yan. Ay, hindi pala kasi dampal design namin dyan sa tagiliran. Yan, oh. So, may sukat na yan, dalawa yan. Susukatin nyo. May clearance na yan dito. So, i-reveal natin yung mamaya yung clearance. Pag na-fix na natin yan. Yun. Ganon. Meron kasi yan loob, meron labas. So, depende sa design. Basta importante, makuha nyo yung yung dimension. Then, ito na yung isang framing. Dahil dalawa yan, meron pa yan ditong isa. Ayan. Ngayon, papakita natin paano naman kaya ito binuo. Anong mga material. So, yan ang papakita natin. Kasi yun sa mga beginner, para masundan nyo paano ba ina-assemble ito. Yung may handle niyan, paano ba ito in-interconnect. Ayan. Pero yung cutting kasi, huwag na natin pakita kasi basic naman yung kinakating na. So, yan. Pakikuha nga si stand. Yun. So, ito na yan. So, pakita natin yung isa. Ayan, ito. Ito yan. Ibig sabihin, naka 45. Yan. Ito. Naka 45. Ayan. 45 degrees siya, di ba? Ayun. Tuloy-tuloy lang tayo. Kinakating yan doon. So, pakita natin isang cutting. So, ganito. Ipakita lang natin kung paano natin pino-45 yung ating tubular frame. So, kailangan kasi nakaset ng 45. Yan. Nakaset ng 45 degrees. Yan. Then, cutting uli. Kita natin. Yan. So, ito na yung naka 45 natin. Yan. Yan. Hawak. So, yan. So, pakita rin natin kung paano yung linalagyan ng bracket. Ano? So, ito na yung ating binabracket. So, pakita lang natin kasi yung mga beginner para may makuha kayong technique. So, kailangan natin butasan muna yung bracket. Yan. Butas. Kadalasan, dalawa yung binubutas natin. Ano? Then, binubutas. Dahil binubutasan yan, may guide na. Ayan o. Ano? Kaya binubutasan na para may guide na doon sa pinakang tubular. Tapos ito yung rivets. Yan. Yan doon sa isang side. Magkaiba yan. Dito naman sa isang side, unahin naman yung tubular na bubutasan. Yan. And then, pagkatapos niyan, lalagay itong angle bar na kinan. Ito. Yun naman ang babakatan.
Tingnan nyo na. Yan o. Dahil, ang binagatan, tanggal, pakita mo yan. Yan na yung, asan yung bakat na dalawa. Yan yung susundan niya. Yan o. Butas. Yan o. Isang technique lang naman to. Kung gusto nyo sundan, pwede naman. Then, pagkatapos yan, dahil may butas, eksakto na yan dito. Tingnan natin. Yan o. Eksakto na. Yan. Yan na guys yung bracket natin. Yan. Suot lang siya. Then ito yung ganyan, after tatlong side na yun na kakabit. Ito naman yung pinakang huling side na meron na siyang bracket yan, magkabila. Yan. Ito, saka yun. Suot yan. Yan. Suotin dito. Buo. Yan. Same procedure. Bang. So yan yung ganito lang yung ating framing. Paikot mga assistant. Yan. So buo na. Tapos ito yung handle sa taas. Yan. Pakita nga natin yung handle. Ito yung pinakang long handle.
So, binawas namin kasi yan. Ito yung tinatabi natin improvise. Yan. So, gusto kasi ng client, ganito yung handle. So, adoption. Yan. Kita natin, ikotin mo tayong. Yan. Yan. Ikot. Yan, ito. So, dito namin lalagay yan. Kabit. So, ang gagawin namin, lalagyan muna ng sealant. Then, dahil may age yan, yan. Yan yung handle na. Ito, kinuha namin to, itong handle na to, doon to sa upper frame ng isang section. Ito yung upper frame. Then, yan na. Tinanggal namin yung isang, yung pinakababa. Kinuha lang talaga namin yung handle. After nyan, bubutasan na namin. Pakita rin natin kung paano magbutas para doon sa handle niya, sa hinges niya. Yan. Ito yung handle. Kita natin. Yan, ito yung handle. Oh. So after kasing may lapat na natin yung ating nagawa na natin framing, nailagay na natin itong handle. Pakita lang natin yung paano naman ilagay yung pinakang hinges. So binubutasan namin yung kwan dyan. Yan, binubutasan namin yan. Ganyan yung butas design. Isan? Angat mo nga ano. Yan, yan. Angat mo lang. Distance. Yan. Tingnan natin. May butas. Yan. Ganyan yung itsura niya. Pinapattern natin yan. Yan. So, ang kabuuan kasi niyan, parang ganito. Nilagay. Ito na yung hinges natin. Oh. Yan. Pero bago yan, naglalagay rin tayo ng counter frame kung saan doon dinalagay yung ating ventilator blade. Yan. Makita mo yan. Oh. May dinagay na kami dalawang parts. So, pakita natin yung isang side. Pasilip lang natin yan. Yan. So, yan. Yan. Counter trim yan na 1 by 1. Nabanggit natin kanina yung mga kailangan na materials. Yan. Itong side, hindi pa natin linagyan. Kasi meron dyan trick eh. Meron dyan kaming kinakaltas dyan para mabuo yung counter trim. Oops. Pero bago natin pakita yung counter trim, pakita muna natin kung paano dinalagay yung minamount yung hinges. Yung hydraulic hinges yun. Ner, pakikabit nga, Ner. Yan. So, pababa mo na. Yan, yan. Yun. Dito ka. Kasi madilim. Yan. Ulit. Pakita nga lang muna rin. Dahil natutukan. Yan. Ito yung butas. Yan. Sige, lagay. Yan. So, may dalawang mounting yan. Kinuha lang natin. Then, rivets. Rivets, please. Yan. Bila pa. Yan. Yan. Medyo madilim kasi ngayon at after nyan, nalagay na natin yung dalawang function test nga natin. There. Yan o. Ito na yung malakas. Pero, sarado natin. Yan. Yan sarado. Yan. Sige. Yan. So, close. Yan. Yan. Okay, after niya malagay, so sunod natin yung kwan. Pakita naman natin kung paano kabit yung counter trim. Yung counter trim kasi naka 45 yan. Naka 45 degrees. Palagi naka 45 degrees. Kanto mo isa. Yan. Yan. Assistant, huwag mong diliman yung ating nagkakamera. At yan. Pero mapansin mo, may slot. Yan. Kaya hindi nilagyan slot yan, may tinatamaan kasi yan. So, game, pasok! Meron kasi yan ditong tinatago ko, yung pinakang rivets niya. Yan, natatamaan. Natatamaan. Dito ka sa likod ko. Yan. Sige, fight! Yan, yung taga ko, hinaharangan kasi. Yan.
pasilip natin. May slot yan, oh. Naka-slot. Parang kinakaltasan. Yan. Kita natin sa liwanag. Yun. Oh. May slot siya. Kinakaltasan para makaiwas dun sa rivets. Okay. Yun. Next. Lagyan natin. Yan. After that, yan. At yan, tingnan na maikuan. Huwag kalimutan maikuan, ha. Pwede yung hindi lagyan din ng iskuan, kaltas, pero medyo, yan. Okay? Yan. Okay? Ayun. So, pakita lang natin. Meron pang isa? Ayan. Sige, lagay mo pa. Ayan. So, nasa inyo na lang kung ilan lagay yung rivets. Pero mas better, hindi bababa sa 3 para mas matibay. Ayan. Ito na yung pinakang harapan niya. Ayan. Ayan. Ito na yung pinakang handle. Ito na yung pinakang handle niya. Ayan. Ito na yung pinakang frame. Paikot. Yan. Ito naman yung counter trim. Yan, counter trim. Yan. Paikot. Yan, counter trim. Counter trim. Ikot-ikotin mo nga mo. Yan. Ikot. Kabaliktad. Ayan, ito naman yung kuha natin. Ito naman yung sa likuran natin. Andyan yung hinges. Yan. Back sa likod yan. Yan. So, after nyan ma-prepare, ayan. So, kailangan natin lagyan ng ventilator blade. Yun. Kung tawagin kasi yung ventilator blade or louvers. Ayan, aluminum louvers. Next, pakita natin. Okay. So, lagay na ng ventilator blade, please. So, after ng may prepare na natin yung framing, so kailangan natin i-prepare ulit yung ventilator blade. Dahil kasi sa ating yung ventilator natin ay available 3 inches. Yun. So, minabuti namin ng bawasan. Meron ditong supply din na mas eksakto kasi wala kaming supply. So, kailangan namin gayatin. So, kailangan kung meron kayong 3 dyan or mas maliit pa, mas better. Dahil na-acquire namin 3 inches yung ventilator, kinuha namin. Ginayat namin, yan o. After nyan, pag napagayat, yan, ganito mangyari nyan. Asan na nagayat yan? Ito na maliit na, o. Kita natin. Yan. Well, yan. Ikot, yan. Yan. Saka namin ilalagay yan dito. Mamount. So, natin yung finish nan paglalagay. So, malapad kasi yan. Malapad, yan. Super lapad. Yan. Yan. Ngayon, para maikuha namin yan, maitama. Kasi ang size nito ay 1 inch lang. Yan. 1 inch yung paglalagyan. So, kinarating namin base dun sa sukat. 1 inch na yan, Mon? Yan, sukat na yan. 1 inch. Sukat na. Yan. So, lagay na. Ayan. So, lagay. So, kailangan ito paglagay. Eksakto na kagad kasi yung iba hindi mo may lalagay. Pag malapit na, ayan. 1 by 1, ayan. Tornilyo.
Yan. After kasing magayat yan. Yan. Then, nahihiya yung nagugupit, parang dinadaan tuloy. Yan, ganyan na. After nyan, ito na yung maliit na siya, nasa uno na lang yan eh, 1 inch. So, punta yan doon, may magkuka niyan, may ipapile. Ito. Pile. So, after kasing makuha niyan, putol based dun sa sukat namin kasi dahil sa walang size na available yan binibigil namin yan file then after ma-file yan tiglagyan pag ano ina-apply mo yan kerosene yan. Ba't may kerosene ka anong kuan ibig sabihin yan para maalis yung kuan lakas-lakas ang pampano? Pampalinig. Pagpalinig daw. Ano ibig sabihin pampalinig? Pampalinis. Oh, yan, pampalinis. Yung pampalinig kasi salitang kuan yan eh, alien. Salitang probinsya. So, paki-PM na lang katropa kung ano ibig sabihin ng pampalinig. Kung yung nakakalam dyan, message na lang. Yung ginagawa daw ni kuan ni Ruel, yung linalagay yung kersong pampalinig daw. So, paki-PM na lang kung ano yung ibig sabihin pampalinig. Ayan. Message na lang. So, yan, ilalagay yan dito. Pero, dahil maraming kuhan, sinusukat. Ano bang sukat niya, Teng? Ano clearan? 1, 3, 4. Yung clearance in between ng blade. O, 1 daw, 1. Ito kasi, kahit hindi masinsin masyado, kasi yung kuhan ito, ventilator, yung nasa in-house. So, ang kuha nito, hindi ma-confine space yung paglalagyan. So, hindi kahit hindi masinsin, possible na. Yan. So, pakita mo natin kung paano isusot. Yan. Suot. Ayan. Suot. Yan. Sinusot individually, lagay ng lagay kasi mamaya hindi mo na mailagay yan. Yan. Tapos, based dun sa sukat, pwede nang ilagay yan. So, after mailagay yan, sige, lagay hanggang sa matapos yan. Yan. Paturo natin kay Kuya Arnil. Ayan, pakituro nga yung handle natin, please. Ito yung handle. Yan. Yung framing natin na 1x2. Yan. Pag ganun, ikot. Yung counter trim natin na linagyan. Counter, yan. Paikot din. Yan. Yung sa gitna, yan yung ventilator blade. Yun. Yan. Then, pag inikot mo, andun yung hinges. Yan. Ito naman hinges na dalawa. Yun. So, mamaya pakita natin pag linagyan na yun doon sa framing natin. Function test natin. Kaya bangan lang natin ito ba, no? Ito na yung kabuuan ng ating panel. So, dalawa yan. So, ito na po kasi dahil ang model natin ang type natin na gagawin ay double F. So, nagawa tayong dalawang panel. Yan. So, try natin i-kabit doon sa hamba. Asan yung hamba? Patingin naman hamba. Cái này ăn cái đó cái này đấy
So, ito yung actual na ginawa namin. Kakabit na namin dyan. So, ang kuwan kasi rito, yung materials ay aluminum louvers. Pero 3 inches yan, hiniwa namin. Kaya yan yung kinalabasan. Tapos yung handle natin, yung upper handle yan. Or long handle kung tawagin. Tapos tubular 1x3. Yung framing namin, ay 1x2 pala, sorry. 1x2 yung framing. Tapos counter trim 1x1. O half by 1. And ito yung ginawa namin na cover. Yan o. Cover. Naman. Yan tayo yung mga yan. Ha? May tubular pa ma. Dos, kung igwa, putulan pa niya. Ipapagdali si Babo. Sige. Dami pa.